Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na matagal nang ginagawa ng karamihan ng mga taong lampas 60 taong gulang, iniisip na ito ay walang masama, o kahit pa nga ay mabuti sa kalusugan. Ngunit maaari palang tahimik na naglalagay ng stress sa kanilang mga bato gabi-gabi. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pag-inom ng gatas bago matulog. Hindi ang gatas na pinag-uusapan sa mga patalastas. Hindi ang payong narinig mo habang lumalaki ka. Kundi ang tunay na katotohanan na madalas ay hindi malinaw na naipapaliwanag ng mga doktor, lalo na sa mga senior. Gusto kong manatili ka hanggang sa pinakahuling bahagi ng video na ito, dahil ang matututunan mo ngayon ay maaaring ganap na magbago ng isang gawi na ginagawa mo na sa loob ng maraming dekada. At higit sa lahat, maaari nitong maprotektahan ang iyong mga bato, ang iyong tulog, at ang iyong pangkalahatang kalusugan pagkatapos ng edad na 60. Bago tayo magpatuloy, huminto muna sandali at hayaan mo akong magtanong ng isang napakahalagang bagay. Saan ka nanonood ngayon? I-type ang iyong bansa o lungsod sa comment section. Ang channel na ito ay isang komunidad at gusto kong malaman kung saan ka nakikinig. At habang nandyan ka na rin, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya at pindutin ang thumbs up para mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito ang maabot ng video. Ngayon, makinig kang mabuti. Para sa marami sa atin, ang pag-inom ng gatas bago matulog ay hindi kailanman naging desisyong medikal. Isa itong emosyonal na desisyon. Sinabihan tayo noong bata pa tayo na ang gatas ay nagpapalakas. Na ang mainit na gatas ay nakakatulong sa pagtulog. Na ang gatas ay mabuti para sa mga buto. At sa mahabang panahon, tila may saysay ang payong iyon. Maaaring ginagawa mo ito sa loob ng 20, 30, o kahit 40 taon, nagbubuhos ng isang basong gatas sa gabi, iniinom ito ng payapa, naniniwalang may ginagawa kang mabuti para sa iyong katawan. Ngunit narito ang katotohanang hindi sinabi sa atin noon. Ang katawan mo sa edad na 60 ay hindi nakapareho ng katawan mo noong 25 ka pa. At ang mga bagay na dati ay nakatulong sa iyo ay maaaring tahimik ng kumikilos laban sa iyo ngayon. Kung sumasang-ayon ka sa pahayag na yan, mag-comment ng ngaya ngayon din. Habang tayo ay tumatanda rin ang ating mga organo, lalo na ang mga bato. At dito nagiging seryoso ang usapan. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong mga bato ay hindi na nagsasala ng minerals, likido, at dumi tulad ng dati. Mas mabagal na silang gumana. Mas madali silang mapagod. At hindi tulad ng pananakit ng likod o tuhod, ang stress sa bato ay hindi sumisigaw para mapansin. Bumubulong lang ito. Kaya maraming tao ang nabibigla kapag sinabihan silang bumaba na ang kanilang kidney function. Pakiramdam nila ay okay lang sila. Wala silang babala. Walang sakit. Walang malinaw na senyales. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng paksa natin ngayong gabi. Dahil ang gatas ay hindi lang basta inumin. Isa itong concentrated source ng calcium, protina, phosphorus, at likido, lahat ng ito ay kailangang iproseso ng iyong mga bato. Sa araw, kapag aktibo ang katawan mo, mas kaya pang pamahalaan ng iyong mga bato ang ganitong bigat. Ngunit sa gabi, kapag ang iyong sistema ay dapat nagpapahinga, kapag ang mga bato ay dapat bumabagal, ang parehong baso ng gatas ay maaaring maging pasanin imbes na pampalubag loob. Kung ngayon mo lang ito narinig, mag-comment ng hindi ko alam sa ibaba. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng mas personal. Ilan sa inyo ang sinabihan ng doktor na itigil ang pag-inom ng gatas bago matulog pagkatapos ng edad na 60? Napakakaunti. At iyan ang problema. Dahil karamihan sa payong medikal ay nagsasabi kung ano ang kakainin, ngunit hindi kung kailan ito kakainin. At ang timing, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ay maaaring maging pagitan ng paggaling at kapahamakan. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay lampas 60 at pakiramdam mo ay mahalaga ang impormasyong ito, mag-type ng "may malasakit ako" sa comments ngayon. Sa susunod na bahagi ng video na ito,
Ipapaliwanag ko kung ano mismo ang nangyayari sa iyong mga bato habang tumatanda ka, at kung bakit mas mahalaga ang mga gawi sa gabi kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para palakasin ka ng kaalaman. Kaya manatili ka. Dahil ang susunod mong matututunan ay maaaring magbago ng paraan ng pag-aalaga mo sa iyong katawan gabi-gabi mula ngayon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas ay hindi iniisip ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang iyong mga bato. Dalawang maliliit na organo. Tahimik. Tapat. Nagtatrabaho sa bawat segundo ng iyong buhay nang hindi humihingi ng pansin. At narito ang masakit na katotohanan. Ang kidney function ay hindi bigla-biglang bumibigay sa isang araw. Unti-unti itong humihina. Tahimik. Taon-taon. Ipinapakita ng mga medikal na pag-aaral mula sa mga nangungunang institusyon tulad ng Harvard Medical School at Mayo Clinic na ang kakayahan ng mga bato na magsala ay nagsisimulang bumaba kasing aga ng edad na 40. Ngunit pagdating ng edad na 60, mas nagiging kapansin-pansin ang pagbabagong ito. Sa oras na umabot ka sa edad na 60, ang iyong mga bato ay maaaring 30 hanggang 40% mas mabagal na magsala kumpara noong mas bata ka pa. At ang pinakamapanganib na bahagi. Kadalasan wala kang mararamdaman. Walang sakit. Walang babala. Walang senyal na sapat ang lakas para baguhin mo ang iyong mga nakasanayan. Kung naniniwala ka na ang walang sakit ay walang problema, mag-comment ng layes dahil ang paniniwalang ito ay nakapinsala na sa kalusugan ng napakaraming tao. Kapag bumabagal ang mga bato, lahat ng iyong kinokonsumo, likido, minerals, at dumi ay mas nananatili ng mas matagal sa iyong katawan. Mas tumatagal ang calcium. Mas tumatagal ang phosphorus. Mas tumatagal ang byproducts ng protina. At kapag naipon ang mga ito, mas lalo nilang pinahihirapan ang mga bato. Nagiging isang siklo ito. Bumabagal ang mga bato. Mas maraming dumi ang nananatili sa dugo. Mas napipilitang magtrabaho ang mga bato. Mas bumabagal pa sila. Ganito tahimik na nagsisimula ang chronic kidney disease. Ngayon, may isang napakahalagang bagay kang kailangang maunawaan. Ang gabi ay dapat oras ng pahinga ng mga organo. Bumababa ang tibok ng puso. Bumabagal ang pagtunaw ng pagkain. Binabawasan ng mga bato ang kanilang gawain. Ngunit kapag uminom ka ng isang malaking baso ng gatas bago matulog, ginigising mo ang iyong mga bato sa oras na sila ay pinakamahinang magtrabaho. Isipin mo ang isang matandang manggagawa na pinipilit magbuhat ng mabigat sa kalagitnaan ng gabi, gabi-gabi, sa loob ng maraming taon. Sa huli may bibigay. Kung may saysay sa iyo ang paghahalin tulad na ito, mag-comment ng may punto iyan sa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang mga gawi sa gabi pagkatapos ng edad na 60 kaysa noong mas bata ka pa. Ang batang katawan ay kayang bumawi. Ang tumatandang katawan ay kailangang suportahan. At dito nagiging mapanganib ang maraming mabubuting intensyon. Ang gatas ay madalas pinupuri dahil sa calcium nito, ngunit kapag ang calcium ay kinonsumo ng sobra, lalo na sa gabi, maaaring hindi ito mahusay na mailabas ng mga bato. Pinapataas nito ang panganib ng kidney stones. Pamumuo ng calcium sa mga daluyan ng dugo. Hindi balansing minerals sa katawan. At kung ikaw ay may alta presyon, diabetes, o madalas ma-dehydrate, na karaniwan sa mga senior, mas tumataas pa ang panganib. Hayaan mo akong magtanong ng tapat. May doktor na ba talagang nagpaliwanag sa iyo kung paano nagbabago ang iyong mga bato habang tumatanda ka? Karamihan sa sagot ng mga tao ay hindi. Kung ang sagot mo ay hindi, ay type ang walang nagsabi sa akin sa comments. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon. Dahil ang pagprotekta sa iyong mga bato ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kalayaan, lakas, at kalidad ng buhay. Ang malulusob na bato ay nangangahulugan ng mas maayos na blood pressure, mas kaunting pamamaga, mas magandang tulog,
Mas pantay na antas ng enerhiya. At kapag ang kidney function ay nawala na, napakahirap na itong maibalik. Kaya ang ginagawa mo ngayong gabi, bukas ng gabi, at bawat gabing susunod pa, ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. Bago tayo magpatuloy, maglaan ka muna ng sandali upang suportahan ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ito sa isang taong lampas 60 na kailangang makarinig nito. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang calcium, ang mismong sustansyang ipinagmamalaki ng gatas, at kung bakit ito ay maaaring maging biyaya at isang tahimik na panganib habang tayo ay tumatanda. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang calcium dahil dito nagsisimula ang maraming kalituhan. Sa halos buong buhay natin, iisa lang ang mensaheng paulit-ulit nating narinig. Ang calcium ay mabuti. Pinapalakas ng calcium ang mga buto. Pinipigilan ng calcium ang bali. At hindi mali ang mensaheng iyon. Ngunit hindi ito kumpleto. Dahil ang calcium ay hindi otomatikong mabuti dahil ang calcium ito. Ang mas mahalaga ay gaano karami, kailan ito iniinom, at paano ito hinahawakan ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang gatas ay isa sa pinakamayamang natural na pinanggagalingan ng calcium. Isang baso pa lamang ay maaaring maglaman ng mas maraming calcium kaysa sa kailangan ng iyong katawan sa isang pagkakataon, lalo na sa gabi. Noong mas bata ka pa, mahusay gumana ang iyong mga bato at digestive system. Ang sobrang calcium ay madaling nasasala, nababalanse, at nailalabas ng katawan ng walang gaanong problema. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, nagbabago ang sistemang ito. Ang iyong mga bato ay nagiging hindi na kasing husay sa pag-alis ng sobrang minerals. Ang calcium na hindi agad nagagamit ng iyong mga buto ay hindi basta nawawala, nananatili ito ng mas matagal sa iyong dugo. At dito tahimik na nagsisimula ang mga problema. Ayon sa mga gabay mula sa mga organisasyon tulad ng National Kidney Foundation, ang sobrang calcium intake, lalo na kung bumababa na ang kidney function, ay nagpapataas ng panganib ng kidney stones at pamumuo ng minerals sa katawan. At narito ang bahaging hindi napapansin ng marami. Kung ikaw ay umiinom na ng calcium supplements, multivitamins, o gamot para sa buto sa araw, at dinaragdagan mo pa ng gatas bago matulog, maaaring sobrang taas na ng kabuang calcium intake mo kaysa sa kayang ligtas na iproseso ng iyong katawan. Hayaan mo akong magtanong ng isang napakahalagang bagay. Umiinom ka ba ngayon ng calcium supplements? Kung mag-comment ng umiinom ako sa ibaba. Dahil ang pagsasabay ng supplements at gatas sa gabi ay isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga senior, hindi dahil pabaya sila, kundi dahil walang nagbabala sa kanila. Ang sobrang calcium ay hindi palaging napupunta sa mga buto. Minsan, nagiging kidney stones ito. Minsan, tumitigas ito sa mga daluyan ng dugo. Minsan, nakikialam ito sa balanse ng ibang minerals tulad ng magnesium at iron. At lahat ng ito ay dagdag na pabigat sa iyong mga bato. Narito ang isa pang katotohanang dapat mong malaman. Bumabagal ang calcium metabolism sa gabi. Ang katawan mo ay hindi aktibong nagtatayo ng buto habang natutulog ka. Mas aktibo ang bone remodeling sa araw, kapag ikaw ay gumagalaw, may bigat na binubuhat ng katawan, at mas mahusay ang pagsipsip ng sustansya. Kaya ang pag-inom ng inuming may mataas na calcium bago matulog ay maaaring kaunti lang ang pakinabang sa buto, ngunit malaki ang dagdag na trabaho sa bato. Kung nagulat ka rito, mag-comment ng hindi ko ito alam sa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang timing kaysa sa iniisip ng marami. At may isa pang bagay. Ang gatas ay hindi lang calcium ang laman. Mayroon din itong phosphorus, isa pang mineral na kailangang maingat na kontrolin ng mga bato. Kapag masyadong mataas ang phosphorus sa katawan, maaari nitong pahinaan ang mga buto at lalo pang pabigatin ang kidney function. Ito ang dahilan kung bakit madalas irekomenda ng mga kidney specialist ang paglilimita sa mga pagkaing mataas sa phosphorus, lalo na sa gabi. Kung ikaw ay nagkaroon na ng kidney stones, pananakit ng buto,
o abnormal na laboratory results na may kinalaman sa calcium o phosphorus, mag-type ng naranasan ko ito sa comments. Hindi ka nag-iisa. Hindi ito tungkol sa pagsisi sa gatas. Ito ay tungkol sa pag-unawa na iba na ang paraan ng pagproseso ng sustansya ng tumatandang katawan. At ang pagwawalang bahala sa katotohanan ito ay maaaring unti-unting magbawas ng iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, maglaan ka muna ng sandali upang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwalang laging ligtas ang pag-inom ng gatas sa gabi. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tulog at kung bakit ang gatas ay nakakatulong sa pahinga ng ilan, ngunit nakakapagpagulo ng tulog ng iba nang hindi nila namamalayan kung bakit. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tulog dahil para sa marami, ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila umiinom ng gatas bago matulog. Maaaring narinig mo na ito buong buhay mo. Ang gatas ay nakakatulong sa pagtulog. Ang mainit na gatas ay nagpapakalma ng nerbiyos. Ang gatas ay nagpaparelax sa katawan. At may katotohanan dito, lalo na noong mas bata pa tayo. Ang gatas ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang mga hormone na nag-aayos ng ating tulog. Ngunit narito ang nagbabago pagkatapos ng edad na 60. Ang utak ay hindi na gumagawa ng melatonin tulad ng dati. Natural na bumababa ang antas nito habang tumatanda, kaya nagiging mas mababaw at mas putol-putol ang tulog. Kasabay nito, bumabagal ang pagtunaw ng pagkain. Kaya kapag uminom ka ng gatas sa gabi, ang iyong katawan ay gumagawa ng dalawang bagay ng sabay. Tinutunaw ang inuming mataas sa protina at minerals. Inihahanda ang utak at mga organo para sa pahinga. Para sa maraming nakatatanda, nagbabanggaan ang dalawang prosesong ito. Sa halip na malalim at panumbalik lakas na tulog, ito ang nangyayari. Aktibo pa rin ang tiyan. Mas mabilis mapuno ang pantog. Mas nagtatrabaho ang mga bato. Bahagyang alerto pa rin ang katawan. At ang resulta? Nakakatulog ka pero hindi maayos ang tulog mo. Maaari kang magising sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring hindi ka mapakali. Maaaring magising kang pagod kahit matagal kang nasa kama. Hayaan mo akong magtanong ng tapat. Naranasan mo na bang matulog na inaantok ka? Pero pagkatapos uminom ng gatas, ay mas madalas kang nagigising sa gabi. Kung ikaw ito, mag-comment ng ako ito sa ibaba. Isa pang mahalagang issue ay ang pag-ihi sa gabi. Ang gatas ay likido, at kapag ininom bago matulog, pinapataas nito ang produksyon ng ihi. Para sa tumatandang mga bato at pantog, madalas itong nangangahulugan ng mas maraming pagbangon para magbanyo. Ang putol-putol na tulog ay hindi biro. Ayon sa mga eksperto sa pagtulog, ang hindi maayos na tulog ay nagpapataas ng blood pressure, pamamaga sa katawan, panganib ng problema sa memorya, pagkapagod sa araw. At kapag bumaba ang kalidad ng tulog, lalo pang naapektuhan ang kalusugan ng bato. Ngayon, pag-usapan natin ang pagtunaw ng pagkain. Maraming taong lampas 60 na po ang nagkakaroon ng lactose intolerance, kahit wala sila nito noon. Ibig sabihin, ang gatas ay maaaring magdulot ng kabag, hangin sa tiyan, o banayad na hindi komportable na pakiramdam na hindi mo agad inuugnay sa problema sa tulog. Maaaring wala kang matinding sakit, kaunting hindi maginhawang pakiramdam lang. Gumagalaw ang katawan mo. Mas mababaw ang tulog mo. Paikot-ikot ka sa kama. Kung naranasan mo na ang kabag o hindi komportableng pakiramdam sa gabi matapos uminom ng gatas, mag-type ng naranasan ko ito sa comments. Narito ang isa pang katotohanang bihirang pag-usapan. Ang gatas ay maaaring mag-trigger ng acid reflux sa ilang nakatatanda, lalo na kapag ininom bago humiga. Ang reflux ay hindi palaging heartburn. Minsan, ito ay nararamdaman bilang pag-ubo sa gabi, pananakit ng lalamunan sa umaga, mabigat na pakiramdam sa dibdib, biglaang pagising sa gabi,
Kung naranasan mo ang alinman dito, mag-comment ng nangyayari ito sa akin. Kaya habang ang gatas ay nakakapagpakalma sa ilan, maaari naman itong mang-istorbo sa iba, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mapanganib ang isang payo para sa lahat habang tayo ay tumatanda. Nagbibigay ng senyales ang iyong katawan. Ang tanong ay kung nakikinig ka ba? Bago tayo magpatuloy, suportahan mo muna ang channel na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ito sa isang taong hirap matulog pagkatapos ng edad na 60. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na hindi inaasahan ng marami, ang lactose intolerance pagkatapos ng edad na 60, at kung paano nito tahimik na naapektuhan ang parehong tulog at kalusugan ng bato. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na ayaw aminin ng marami, o hindi man lang napapansin na nangyayari na pala. Lactose intolerance pagkatapos ng edad na 60. Maraming tao ang naniniwalang ang lactose intolerance ay isang bagay na ipinapanganak ka na o lumalabas lang kapag bata ka pa. Hindi ito totoo. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay natural na gumagawa ng mas kaunting lactase, ang enzyme na kailangan para matunaw ng maayos ang lactose, ang natural na asukal sa gatas. Dahan-dahan ang pagbabagong ito, kaya hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi ka biglang magigising isang araw na hindi ka na makainom ng gatas. Sa halip, banayad ang mga sintomas. Kaunting kabag. Kaunting hangin sa tiyan. Pakiramdam ng kabusugan na masyadong tumatagal. Isang banayad na hindi komportableng pakiramdam na iniisip mong normal lang sa pagtanda. Pero sa loob ng katawan may mahalagang nangyayari. Ang hindi natunaw na lactose ay naiipon sa bituka. Ito ay nag-ferment. Pinapakain nito ang mga bakterya na naglalabas ng gas at pamamaga. At ang pamamaga ay hindi kailanman walang pinsala, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Kung naranasan mo nang makaramdam ng kabag, hangin sa tiyan, o hindi komportable matapos uminom ng gatas, kahit kaunti lang, mag-comment ng ako sa ibaba. Narito kung bakit ito mahalaga para sa iyong mga bato. Kapag may pamamaga ang bituka, naapektuhan ang buong katawan. Pinapataas ng inflammation ang trabaho ng immune system at naapektuhan kung gaano kahusay kinokontrol ng mga bato ang likido at minerals. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng pagtunaw ng pagkain, ang matagal na banayad na pamamaga ay maaaring unti-unting magpalala ng stress sa bato, kahit mukhang normal pa ang mga laboratory results sa simula. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga problema sa bato ay tila bigla na lang lumalabas, kahit matagal na pala itong dahan-dahang nabubuo. Isa pang epekto ng lactose intolerance ay mahinang kalidad ng tulog. Ang kabag at hangin sa tiyan ay hindi laging gumigising sa iyo ng tuluyan. Minsan, pinipigilan lang nila ang katawan na pumasok sa malalim na yugto ng tulog. Maaaring hindi mo maalalang nagising ka. Pero naaalala ng katawan na hindi ito nakapagpahinga. Kung nagigising ka pa ring pagod kahit matagal kang nasa kama, mag-type ng ako rin sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mas mahalagang bagay. Maraming tao ang napagkakamalang normal na pagtanda ang mga sintomas ng lactose intolerance. Sinasabi nila, tumanda na kasi ako. Hindi na pareho ang tiyan ko. Normal lang ito. Pero ang hindi comfortable ay hindi normal. Ang mahinang pagtunaw ng pagkain ay hindi normal. Ang putol-putol na tulog ay hindi normal. Mga senyales ang mga ito. At pagkatapos ng edad na 60, mahalaga ang bawat senyales. Ang gatas ay madalas tahimik na nagiging sanhi dahil ito ay iniinom ng regular, walang ingay, at may mabuting intensyon. Hayaan mo akong magtanong ng tapat. Nasubukan mo na bang hindi uminom ng gatas sa gabi sa loob ng ilang araw at napansin mong mas kaunti ang kabag o mas maayos ang tulog mo? Kung mag-comment ng napansin ko iyon sa ibaba. Hindi mo ito iniisip lang. Totoo ito. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tuluyang iwan ng gatas.
Pero nangangahulugan ito na hindi na ito tinatanggap ng katawan mo tulad ng dati, lalo na sa gabi, kapag pinakamahina ang pagtunaw ng pagkain. Bago tayo magpatuloy, maglaan ka muna ng sandali upang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong laging nagsasabing, hindi naman ako tinatablan ng gatas, pero palaging may kabag. Dahil sa susunod na bahagi, wawasakin natin ang isa sa pinakamalalaking mito, ang mito ng mainit na gatas, at ipapaliwanag kung ano talaga ang nagpapakalma sa katawan bago matulog. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang paniniwala tungkol sa gatas. Ang mito ng mainit na gatas. Sa loob ng maraming henerasyon, naniwala ang mga tao na ang mainit na gatas ay natural na gamot sa pagtulog. Na ang init, kapag pinagsama sa gatas, ay parang switch na nagpapahinga sa katawan. At narito ang katotohanan. Ang pakiramdam ng pagkalma na nararanasan ng karamihan pagkatapos uminom ng mainit na gatas ay hindi pangunahing galing sa gatas. Ito ay galing sa init at sa ritual. Ipinaliwanag ng mga eksperto mula sa mga institusyon tulad ng Johns Hopkins Medicine na ang init ay nagpaparelax ng mga kalamnan. Bahagyang nagpapaluwag ng mga daluyan ng dugo. Nagpapadala ng senyales sa nervous system na oras na para bumagal. Sa madaling salita, hindi ang gatas ang nagpaparelax sa iyo, kundi ang temperatura. Kung nagulat ka rito, mag-comment ng hindi ko ito alam sa ibaba. Pag-isipan mo ito. Ang mainit na paligo ay nakakapagpakalma. Ang mainit na kumot ay nakakapagpakalma. Ang mainit na tsaa ay nakakapagpakalma. Wala sa mga ito ang nangangailangan ng gatas. Tumutugon ang utak sa init bilang senyales ng kaligtasan. Parang sinasabi nito sa katawan, ligtas ka. Pwede ka nang magpahinga. Naging bahagi lang ng tradisyon ang gatas, hindi dahil kailangan ito, kundi dahil madali itong makuha noon. At dito nagiging mapanganib ang mito pagkatapos ng edad na 60. Patuloy na umiinom ng mainit na gatas ang mga tao sa gabi, iniisip na ito ay pampakalma, nang hindi namamalayang pinapahirapan nila ang kanilang mga bato, tiyan, at tulog. Sandaling nakakaramdam ng kalma. Pero nagigising kalaunan na hindi komportable, hindi mapakali, o kailangang magbanyo. At hindi nila inuugnay ito sa gatas. Hayaan mo akong magtanong. Naranasan mo na bang makaramdam ng kalma pagkatapos uminom ng mainit na gatas, pero nagising ka sa kalagitnaan ng gabi na hindi komportable o pagod kinabukasan? Kung mag-comment ng nangyari na sa akin sa ibaba. Ang pakiramdam ng kalma ay totoo pero panandalian lang. At maaari itong makuha ng walang mga negatibong epekto. Isa pang mahalagang punto. Ang isip ay malalim na konektado sa gawi. Kung sanay ka ng uminom ng mainit na gatas bago matulog sa loob ng maraming taon, iniugnay ng utak mo ang ritual na iyon sa pagtulog. Kapag bigla mong inalis ang gatas, maaaring makaramdam ka ng kakaiba, hindi dahil kailangan ito ng katawan mo, kundi dahil inaasahan ito ng isip mo. Ito ay psychological conditioning, hindi nutrition. At magandang balita ito. Dahil ibig sabihin ito, maaari mong palitan ang gawi nang hindi nawawala ang pakiramdam ng kalma. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangang magtiis. Kailangan mo lang maunawaan kung ano talaga ang tinutugunan ng katawan mo. Kung naniniwala kang ang mga gawi ay humuhubog sa ating nararamdaman, mag-comment ng mahalaga ang mga gawi. Narito ang isang bagay na madalas hindi malinaw na ipinapaliwanag ng mga doktor. Ang gatas ay hindi naglalaman ng sapat na melatonin para tunay na mapabuti ang tulog, lalo na pagkatapos ng edad na 60, kung kailan natural nang mababa ang produksyon ng melatonin. Kaya kung talagang gamot sa tulog ang gatas, lahat ng umiinom nito ay mahimbing na matutulog at malinaw na hindi ito ang nangyayari. Ang ilan ay mas mahimbing ang tulog. Ang iba ay mas hindi. At marami ang hindi alam kung bakit. Ang pinakamahalagang punto dito ay simple. Ang init ay nagpapakalma sa katawan. Ang ritual ay nagpapakalma sa isip. Opsyonal ang gatas.
Bago tayo magpatuloy, suportahan mo muna ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwalang mainit na gatas lang ang tanging paraan para makapagpahinga bago matulog. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung sino ang dapat talagang umiwas sa gatas bago matulog pagkatapos ng edad na 60 at kung bakit ito ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan. Manatili ka. Ngayon, napakahalaga ng bahaging ito kaya makinig kang mabuti. Dahil kahit na ang pag-inom ng gatas bago matulog ay maaaring walang masamang epekto para sa ilan, may mga tao naman na hindi na dapat uminom ng gatas sa gabi pagkatapos ng edad na 60, gaano man nila ito katagal ng ginagawa. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong panganib. Magsimula tayo sa kidney stones. Kung ikaw ay nakaranas na ng kidney stones, ipinakita na ng iyong mga bato na nahihirapan silang ibalanse ang minerals. Ang pag-inom ng gatas bago matulog ay nagdadagdag ng calcium at phosphorus sa panahong pinakamahina ang kakayahan ng mga bato na iproseso ang mga ito. Kung ikaw ay nagkaroon na ng kidney stones, mag-comment ng nagkaroon na ako sa ibaba. Susunod, diabetes. Ang gatas ay may natural na asukal. Kapag iniinom ito sa gabi, mas mahina ang kontrol ng katawan sa blood sugar. Ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, pamamaga, at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Lahat ng ito ay dagdag na stress sa mga bato. Kung ikaw ay may diabetes o prediabetes, ang pag-inom ng gatas bago matulog ay maaaring mas nakasasama kaysa nakabubuti. Kung ikaw ito, mag-type ng ako ito sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang high blood pressure. Ang kalusugan ng bato at presyon ng dugo ay magkakaugnay. Kapag na-stress ang mga bato, kadalasang tumataas ang blood pressure. Ang pag-inom ng likido sa gabi, lalo na ang mayaman sa minerals tulad ng gatas, ay maaaring magpataas ng blood volume at presyon habang natutulog. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising na may sakit ng ulo o pamamaga sa umaga. Kung ikaw ay may high blood pressure, mag-comment ng hindi ko ito alam sa ibaba. Isa pang grupong dapat mag-ingat ay ang mga taong may osteoporosis na umiinom na ng calcium supplements. Dito nagiging mapanganib ang mabuting intensyon. Hindi palaging mas mabuti ang mas maraming calcium. Kapag pinagsama ang supplements at pag-inom ng gatas sa gabi, maaaring lumampas sa ligtas na antas ang kabuuang calcium na kailangang iproseso ng mga bato. Sa halip na palakasin ang buto, ang sobrang calcium ay maaaring mabuo bilang bato sa bato o tumigas sa mga ugat. Kung ikaw ay umiinom ng calcium supplements, mag-type ng umiinom ako ng supplements sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang acid reflux at sensitibong pagtunaw ng pagkain. Sa ilang tao, ang gatas ay nagpaparelax sa muscle sa ibabang bahagi ng esophagus, kaya mas lumalala ang reflux kapag nakahiga. Ito ay nagdudulot ng ubo sa gabi, iritasyon sa lalamunan, at sirang tulog. Kung ikaw ay nagigising na may masakit na lalamunan o ubo nang hindi alam ang dahilan, mag-comment ng nangyayari ito sa ibaba. At panghuli, madalas na pag-ihi sa gabi. Kung ikaw ay madalas nang nagigising sa gabi para umihi, ang pagdagdag ng gatas bago matulog ay parang pagdagdag ng gasolina sa apoy. Ang mahinang tulog ay nagdudulot ng mas mataas na blood pressure, mas mahinang resistensya, mas mabilis na pagtanda, mas matinding stress sa bato. Kung ikaw ay halos gabi-gabi nagigising, mag-type ng gabi-gabi sa comments. Narito ang emosyonal na katotohanan. Maraming tao ang nagpapatuloy sa nakasasamang gawi hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil walang nagpaliwanag sa kanila ng buong larawan. Ngayon na alam mo na mayroon kang pagpipilian. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Bago tayo magpatuloy, huminto muna sandali. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong lampas 60 na umiinom ng gatas gabi-gabi. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin kung gusto mo pa ring uminom ng gatas,
ang pinakaligtas na uri, ang tamang oras, at kung paano protektahan ang iyong mga bato habang nirerespeto ang iyong gawi. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang balansing paraan. Dahil hindi ito tungkol sa pag-aalis ng isang bagay ng walang kapalit na mas ligtas. Maaaring ang ilan sa inyo ay nag-isip. Matagal na akong umiinom ng gatas. Masarap ito. Ayokong tuluyang tumigil. At okay lang iyon. Ang layunin ay hindi alisin ang ginhawa. Ang layunin ay bawasan ang panganib. Hindi lahat ng gatas ay pareho ang epekto sa katawan, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Kung pipiliin mong ipagpatuloy ang pag-inom ng gatas, mas mahalaga kaysa dati ang uri, dami, at oras. Magsimula tayo sa pinakaligtas na mga opsyon. Ang lactose-free milk ay kadalasang mas magaan sa tiyan. Binabawasan nito ang kabag, hangin, at pamamaga na tahimik na nagpapahirap sa mga bato at sumisira sa tulog. Kung hindi mo pa nasusubukan ang lactose-free milk, mag-comment ng hindi ko pa nasusubukan sa ibaba. Ang plant-based milk ay maaaring maging alternatibo kung pipiliin ng maingat. Ang unsweetened almond milk ay isa sa pinakamagagaan na opsyon. Mas mababa ito sa calcium at phosphorus kumpara sa gatas ng baka, at mas kaunti ang stress sa bato. Ang unsweetened oat milk ay maaari ring gumana para sa ilan, pero mahalaga ang dami dahil maaari pa rin itong makaapekto sa blood sugar. Kung nakasubok ka na ng plant-based milk, mag-type ng nakasubok na sa comments. Ngayon, pag-usapan natin ang dapat iwasan. Ang full fructose milk sa gabi ang pinakamabigat sa tiyan. Mas matagal itong tunawin at maaaring magpalala ng reflux, kabag, at trabaho ng bato. Mas masama pa ang matamis o flavored na gatas. Ang dagdag na asukal ay nagpapataas ng blood sugar at pamamaga sa oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Kung hindi mo alam na nakasasama ang matamis na gatas sa gabi, mag-comment ng hindi ko alam sa ibaba. Narito ang isa pang mahalagang punto. Mahalaga ang dami. Ang kalahating tasa ay ibang-iba sa isang malaking baso. Maraming tao ang hindi namamalayang sobra ang iniinom nila sa gabi. Kung basta ka lang nagbubuhos ng gatas nang hindi sumusukat, mag-type ng ako yon sa comments. Isa pang mas ligtas na paraan ay ang pag-dilute. May mga taong nakakaramdam pa rin ng ginhawa kapag hinahaluan ang kaunting gatas ng maligamgam na tubig. Nakukuha nila ang ritual ng hindi binibigatan ang katawan sa minerals at protina. Magandang transisyon ito, lalo na kung matagal na ang gawi. Kung gusto mo ang ideya ng dahan-dahang pagbabago, mag-comment ng maganda yon. Ngayon, pag-usapan natin ang oras dahil ito ang pinakamahalagang bahagi. Hindi dapat iniinom ang gatas kaagad bago matulog pagkatapos ng edad na 60. Pinakamainam itong inumin 2 hanggang 3 oras bago matulog kapag mas aktibo pa ang pagtunaw at trabaho ng mga bato. Ang pag-inom ng gatas ng 7 o 8 ng gabi ay ibang-iba sa 0 o 11 ng gabi. Kung naniniwala kang mahalaga ang timing, mag-type ng mahalaga ang oras sa comments. Ang maliit na pagbabagong ito lamang ay maaaring bawasan ang pag-ihi sa gabi, pagandahin ang kalidad ng tulog, pababain ang stress sa bato. Tandaan mo ito. Hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng ginhawa at kalusugan. Maaari mong igalang ang iyong mga gawi. At protektahan pa rin ang iyong katawan. Bago tayo magpatuloy, suportahan mo muna ang channel na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahilig sa gatas at pinahahalagahan ang kalusugan. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang timing ng mas detalyado, at kung bakit ang mas maagang pag-inom ng gatas sa gabi ay may malaking epekto pagkatapos ng edad na 60. Manatili ka. Ngayon, ituon natin ang pansin sa timing dahil dito madalas nagkakamali ang maraming tao, kahit tama pa ang uri ng gatas na pinipili nila. Pagkatapos ng edad na 60, kasing halaga ng iniinom mo ang oras kung kailan mo ito iniinom.
May sinusunod na araw-araw na ritmo ang katawan. Sa umaga at maagang gabi, mas malakas ang pagtunaw ng pagkain. Mas aktibo ang pagsasala ng mga bato. Mas handa ang katawan na magproseso ng likido, minerals, at sustansya. Ngunit habang papalapit ang gabi, lahat ay bumabagal. Bumababa ang metabolismo. Humihina ang pagtunaw ng pagkain. Binabawasan ng mga bato ang kanilang trabaho. Ganito naghahanda ang katawan para sa pahinga. Kaya kapag uminom ka ng gatas sa gabi, lalo na bago matulog, hinihiling mo sa iyong mga bato na magtrabaho ng mabigat sa pinakamasamang oras. Kung may saysay ito sa iyo, mag-comment ng may saysay sa ibaba. Patuloy na inirerekomenda ng mga medical expert na iwasan ang pag-inom ng maraming likido bago matulog, lalo na sa mga nakatatanda. At ang gatas ay hindi lang likido, ito ay likido na may kasamang minerals, protina, at asukal. Dahil dito, mas mahirap itong iproseso kaysa tubig. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang madalas umihi sa gabi matapos uminom ng gatas ng late. Bawat pagbangon para umihi ay sumisira sa tulog. Bawat paggising ay nag-stress sa nervous system. At sa paglipas ng panahon, ang sirang tulog ay nagpapataas ng blood pressure, pamamaga, at stress sa bato. Kung ikaw ay nagigising sa gabi para umihi, mag-type ng madalas sa comments. Ngayon, narito ang mas ligtas na paraan. Kung gusto mo pa ring uminom ng gatas, inumin ito ng mas maaga sa gabi. Pinakamainam ay 2 hanggang 3 oras bago matulog. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras sa katawan upang tunawin ang gatas. Sipsipin ang kailangan nitong sustansya. Ilabas ang sobrang likido. Bawasan ang trabaho ng bato habang natutulog. Halimbawa, ang gatas na iniinom ng 7 ng gabi ay ibang-iba sa gatas na iniinom ng 1:00 ng gabi. Ang isa ay sumusuporta sa pagtunaw. Ang isa ay sumisira sa pahinga. Kung sa tingin mo ay kayang-kaya ang maliit na pagbabagong ito, mag-comment ng kaya ko ito sa ibaba. May isa pang bagay na hindi napapansin ng marami. Ang pag-inom ng gatas ng late sa gabi ay maaaring magdulot ng pagod sa umaga. Hindi dahil kulang ang oras ng tulog, kundi dahil mahina ang kalidad ng tulog. Ginugol ng katawan ang buong gabi sa pagtatrabaho, sa halip na pag-recover. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagsasabi. 8 oras akong natulog pero pagod pa rin ako. Kung nasabi mo na ito, mag-type ng ako yon sa comments. Hindi mas maraming tulog ang solusyon. Mas magandang tulog. At ang mas magandang tulog ay nagsisimula sa mas matalinong gawi sa gabi. Ngayon, tanungin kita. Nasubukan mo na bang ilagay ng mas maaga ang pag-inom ng gatas at napansin mong mas kaunti ang paggising sa gabi? Kung mag-comment ng nakatulong sa ibaba. Kahit ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa pagkatapos ng edad na 60. Bago tayo magpatuloy, huminto muna sandali. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong umiinom ng gatas kaagad bago matulog gabi-gabi. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas magagandang alternatibo sa gatas bago matulog, mga pampakalma na sumusuporta sa tulog nang hindi binibigatan ang mga bato. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang maaari mong gawin sa halip na uminom ng gatas bago matulog. Dahil kailangan pa rin ng katawan mo ang katahimikan. Kailangan pa rin ng isip mo ang ginhawa. At karapat-dapat pa rin ang tulog mo sa tamang suporta. Ang magandang balita. May mga mas banayad at kidney-friendly na paraan para mag-relax sa gabi nang hindi binibigatan ang pagtunaw o sinasagad ang trabaho ng bato. Isa sa pinakasimpleng opsyon ay ang maligamgam na herbal tea. Ang chamomile tea ay kilala sa kakayahan nitong pakalmahin ang nervous system. Nakakatulong itong mag-relax ng mga kalamnan at magbawas ng kaba, walang mabibigat na minerals o protina. Kung nakasubok ka na ng chamomile, mag-comment ng nasubukan ko na sa ibaba. Isa pang opsyon ay ang maligamgam na tubig na may kaunting hiwa ng luya. Ang luya ay tumutulong sa pagtunaw, nagbabawas ng kabag,
at nagpapabuti ng daloy ng dugo nang hindi ini-stress ang mga bato. Nagbibigay ito ng init sa katawan, walang asukal o calcium. Kung mahilig ka sa luya, mag-type ng gusto ko ang luya sa comments. Para sa ilan, maligamgam na tubig lang ay sapat na. Ang init ay nagpapadala ng senyales ng kaligtasan sa utak. Sinasabi nito sa nervous system na huminahon na. Inihahanda nito ang katawan para sa pahinga. At hindi tulad ng gatas, ang maligambam na tubig, kapag kaunti lang, ay hindi gaanong nagpapaihi o nagpapagana ng pagtunaw. Kung simple pero epektibo ito sa iyo, mag-comment ng simple ang epektibo sa ibaba. Ngayon, pag-usapan natin ang magnesium, dahil marami ang hindi nakakaalam kung gaano ito kahalaga sa tulog pagkatapos ng edad na 60. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-relax ng kalamnan at pagpapakalma ng nervous system. Ngunit sa halip na inumin ito bilang supplement bago matulog, maraming eksperto ang nagmumungkahing kunin ito ng mas maaga sa gabi sa pamamagitan ng pagkain. Ang mga pagkain tulad ng dahon-dahong gulay, mani, buto, at whole grain sa hapunan ay makakatulong sa mas maayos na pahinga sa gabi. Kung hindi mo alam na may kinalaman ang magnesium sa tulog, mag-comment ng hindi ko alam sa ibaba. Isa pang makapangyarihang alternatibo ay ang breathing routines. Ang mabagal at malalim na paghinga ay nagpapadala ng senyales sa katawan na ligtas na itong magpahinga. Kahit 5 minuto ng tamang paghinga ay maaaring magpababa ng tibok ng puso at ihanda ang utak sa tulog. Walang gamot. Walang inumin. Walang side effects. Kung nasubukan mo na ang deep breathing bago matulog, mag-type ng nasubukan ko na sa comments. Tandaan mo ito. Hindi kailangan ng katawan mo ng mabigat na inumin para makatulog. Ang kailangan nito ay kalmadong nervous system. Sumikat ang gatas dahil nakapagbibigay ito ng ginhawa, hindi dahil ito lang ang solusyon. Kapag pinalitan mo ang ritual, nanatili ang ginhawa. Kapag pinalitan mo ang gawin ng mas banayad na paraan, napoprotektahan mo ang iyong mga bato. Kung sang-ayon ka na hindi kailangang makasama ang ginhawa, mag-comment ng sang-ayon ako sa ibaba. Tanungin kita. Gusto mo ba ng buong video na nakatuon sa pinakamainam na inumin at bedtime routines pagkatapos ng edad na 60? Kung mag-type ng part 2 sa comments. Bago tayo magpatuloy, suportahan mo muna ang mensaheng ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong hirap matulog pero gustong protektahan ang kalusugan. Dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang emosyonal na bahagi nito, kung bakit mahirap baguhin ang mga gawi, at kung bakit mas mahalaga ang impormasyong ito kaysa sa inaakala mo. Manatili ka. Ngayon, hayaan mong kausapin kita mula sa puso. Dahil ang usaping ito ay hindi talaga tungkol sa gatas. Ito ay tungkol sa pag-aalaga. Tungkol sa kamalayan. Tungkol sa kung paano natin tratuhin ang ating katawan pagkatapos ng edad na 60. Sa loob ng maraming taon, binuhat ka ng iyong katawan ng walang reklamo. Nagtrabaho ito sa mahahabang araw. Nagpagaling ito kahit kulang ang tulog. Nag-adjust ito kapag masyadong mabigat na ang hinihingi ng buhay. Pero ngayon, mas tahimik na magsalita ang katawan mo. At dito naliligaw ang maraming tao. Inaasahan nila na ang sakit ay malakas. Inaasahan nila na ang babala ay malinaw. Inaasahan nila na ang problema ay mag-aanunsyo ng sarili nito. Pero hindi ganoon gumagana ang pagtanda. Pagkatapos ng edad na 60, bumubulong ang katawan. Kaunting hindi komportable. Kaunting pagod. Kaunting sirang tulog. Kaunting pamamaga. Kaunting pakiramdam na may hindi tama. At karamihan, binabaliwala ang mga bulong na ito. Hindi dahil wala silang pakialam. Kundi dahil hindi nila alam kung gaano ito kahalaga. Kung nasabi mo na sa sarili mo ang ganito lang talaga kapag tumatanda. Mag-comment ng nasabi ko na yan sa ibaba. Ang isang pangungusap na yan ang nakapagpaliban ng mas maraming paggaling kaysa halos ano paman.
Bawat maliit na gawin na inuulit mo gabi-gabi ay nagiging makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Ano ang iniinom mo? Kailan mo ito iniinom? Paano tumutugon ang katawan mo? Hindi lang nito naapektuhan ang gabing ito. Hinuhubog nito ang iyong hinaharap. Ang kalusugan ng bato ay nakakaapekto kung gaano katagal kang magiging independiyente. Ang kalidad ng tulog ay nakakaapekto sa alaala at emosyon. Ang pagtunaw ng pagkain ay nakakaapekto sa pamamaga sa buong katawan. At lahat ng ito ay magkakaugnay. Kaya ang isang simpleng inumin sa gabi ay napakahalaga pagkatapos ng edad na 60. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paggalang. Paggalang sa katawan na naghatid sa iyo hanggang dito. Hayaan mong tanungin kita ng marahan. Kung malinaw na makapagsasalita ang katawan mo, sa tingin mo ba hihingi ito ng mas maraming trabaho sa gabi? O mas maraming pahinga? Kung tumimo ang tanong na ito sa iyo, mag-comment ng mas maraming pahinga sa ibaba. Karapat-dapat kang magpahinga. Karapat-dapat kang magkaroon ng kapayapaan. Karapat-dapat kang magkaroon ng mga gawin na sumusuporta sa iyo, hindi dahan-dahang umaubos sa iyo. Ang impormasyong ito ay hindi para iparamdam sa iyo ang pagkakasala sa nakaraan. Ito ay para bigyan ka ng kapangyarihan sa hinaharap. Kung ang video na ito ay nagbukas ng bagong pagtingin sa iyong mga gawi sa gabi, mag-type ng "nakikinig ako" sa comments. Bago tayo dumako sa huling mensahe, suportahan mo muna ang channel na ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Dahil ang huling bahagi ng video na ito ay tungkol sa isang simpleng katotohanan na nag-ugnay sa lahat at maaaring ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. Manatili ka. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat. Matapos ang lahat ng ating napag-usapan, may isang katotohanan na nangingibabaw sa lahat. Ang gatas bago matulog ay hindi mabuti o masama sa sarili nito. Ang mahalaga ay ikaw. Ang iyong katawan. Ang iyong edad. Ang iyong mga bato. Ang iyong tulog. Ang iyong pagtunaw ng pagkain. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na tumutugon ang katawan sa otomatikong gawi. Humihingi ito ng sadyang pagpili. Humihingi ito ng kamalayan. Ang gumana noon ay maaaring hindi na magsilbi ngayon at hindi iyon kabiguan. Karunungan iyon. Araw-araw, nagbibigay ng senyales ang iyong katawan. Sirang tulog. Madalas na pag-ihi sa gabi. Kabag. Pagod sa umaga. Pagkabalisa. Hindi ito basta-basta lang. Mga mensahe ito. At ang pinakamahalagang aral dito ay ito. Bumubulong muna ang katawan bago ito sumigaw. Kapag nakinig ka ng maaga, iniiwasan mo ang sakit sa hinaharap. Kapag binalewala mo ang mga bulong, hahanap ang katawan ng mas malakas na paraan para magsalita. Kung sang-ayon ka rito, mag-comment ng "naririnig ko ang katawan ko" sa ibaba. Ang video na ito ay hindi ginawa para diktahan ka. Ginawa ito para tulungan kang mapansin ang sinasabi na ng katawan mo. Maaaring piliin mong ilipat ang pag-inom ng gatas sa mas maagang oras. Maaaring pumili ka ng mas banayad na alternatibo. Maaaring bawasan mo ang dami. Maaaring tuluyan mo itong itigil. Lahat ng iyan ay tamang desisyon hanggat sinusuportahan nito ang iyong kalusugan at kapayapaan. Ang maliliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay mas makapangyarihan kaysa sa malalaking pagbabago na minsan lang ginagawa. Isang mas maayos na gabi ay humahantong sa susunod. Isang mas mabuting gawi ang nagtatayo ng mas malusog na kinabukasan. Kung nakatulong ang video na ito para mas luminaw ang iyong pag-unawa, mag-comment ng "salamat" sa ibaba. At kung naniniwala kang ang kalusugan pagkatapos ng edad na 60 ay nararapat sa mas matalino at mas mahabaging mga pagpili, mag-drop ng laya sa comments. Bago tayo magtapos, tandaan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo.
Dahil ang kaalaman ay hindi lang impormasyon. Ang kaalaman ay proteksyon. Alagaan mo ang iyong katawan. Makinig ka rito. Igalang mo ito. At magkita tayo sa susunod na video.